Sa nakaraang video, tinalakay natin kung paano gumawa ang Diyos noong kapanahunan ng kautusan. Ngayon, tuklasin natin kung bakit pinili ng Diyos na wakasan ang kapanahunan ng kautusan at pasimulan ang kapanahunan ng biyaya. Magsimula tayo sa huling yugto ng kapanahunan ng kautusan nang ang sangkatauhan ay lalong natiwali ni Satanas. Laganap ang kasalanan at hindi na napigilan ng batas ang pag-uugali ng tao. Ang mga tao ay nahaharap sa panganib ng paghatol at kamatayan sa ilalim ng batas dahil sa kakulangan ng sapat na handog para sa kasalanan. Sa desperasyon, taimtim silang nanalangin sa Diyos. Bilang tugon, ang Diyos mismo ay nagkatawang tao bilang si Hesukristo upang simulan ang gawain ng pagtubos, na minarkahan ang simulan ng kapanahunan ng biyaya at ang katapusan ng kapanahunan ng kautusan. Basahin natin ang 2 sipi mula sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, pagkatapos, noong kapanahunan ng biyaya, dumating si Jesus upang tubusin ang buong sangkatauhang makasalanan, hindi lamang ang mga Israelita. Nagpakita siya ng awa at mapagmahal na kabaitan sa tao. Ang Jesus na nakita ng tao sa kapanahunan ng biyaya ay puno ng mapagmahal na kabaitan at laging mapagmahal sa tao, sapagkat naparito siya upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Nagawa niyang patawarin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan hanggang sa ganap na tubusin ng pagpapako sa kanya sa krus ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa panahong ito, nagpakita ang Diyos sa tao na may awa at mapagmahal na kabaitan. Ibig sabihin, naging isa siyang handog dahil sa kasalanan para sa tao at ipinako sa krus para sa mga kasalanan ng tao, upang sila ay mapatawad magpakilanman. Kung wala ang pagtubos ni Jesus, nabuhay na sana ang sangkatauhan sa kasalanan magpakilanman at naging mga anak ng kasalanan, mga inapo ng mga demonyo. Kung nagpatuloy ito, naging lupain na sana ni Satanas ang buong mundo, ang lupaing tirahan nito. Gayunman, ang gawain ng pagtubos ay nangailangan ng pagpapakita ng awa at kagandahang loob sa sangkatauhan. Sa pamamagitan lamang nito maaaring tumanggap ng kapatawaran ang sangkatauhan at sa huli ay magkaroon ng karapatang magawang ganap at lubos na makamit ng Diyos. Kung wala ang yugtong ito ng gawain, hindi na sana sumulong ang 6,000 taong plano ng pamamahala. Kung hindi ipinako si Jesus sa krus, kung nagpagaling lamang siya ng mga may sakit at nagpalayas ng mga demonyo, hindi sana lubusang mapapatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sa 3.5 taon na ginugol ni Jesus sa paggawa ng kanyang gawain sa lupa, natapos lamang niya ang kalahati ng kanyang gawain ng pagtubos. Pagkatapos, sa pagpapako sa kanya sa krus at pagiging kawangis ng makasalanang laman, sa pagpapasa sa kanya roon sa masamang isa, natapos niya ang gawain ng pagpapako sa krus at napangibabawan ang tadhana ng sangkatauhan. Pagkatapos na ibigay siya sa mga kamay ni Satanas, saka lamang niya natubos ang sangkatauhan. Sa loob ng 33.5 taon na nagdusa siya sa lupa, tinuya, sinira ang puri at tinalikuran, maging hanggang sa punto na wala siyang mahimlayan ng kanyang ulo, walang lugar na mapagpahingahan, at kalaunan ay ipinako siya sa krus, pati na ang kanyang buong pagkatao, isang banal at walang salang katawan ay ipinako sa krus. Tiniis niya ang lahat ng klase ng pagdurusa. Tinuya siya at nilatigo ng mga nasa kapangyarihan at dinuraan pa siya ng mga sundalo sa muka. Datapot siya ay nanatiling tahimik at nagtiis hanggang wakas, na sumusunod ng walang pasubali hanggang kamatayan. Pagkatapos niyon ay tinubos niya ang buong sangkatauhan. Noon lamang siya tinulutang makapagpahinga. Ang gawaing ginawa ni Jesus ay kumakatawan lamang sa kapanahunan ng biyaya. Hindi ito kumakatawan sa kapanahunan ng kautusan, ni hindi ito panghalili sa gawain ng mga huling araw. Ito ang diwa ng gawain ni Jesus sa kapanahunan ng biyaya, ang ikalawang kapanahunan na napagdaanan ng sangkatauhan, ang kapanahunan ng pagtubos. Sa kapanahunan ng biyaya, si Hesukristo ay namuhay kasama ng mga tao at nangaral, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit."
Tinuruan niya ang mga tao na ipagtapat ang kanilang mga kasalanan, ibigin ang ibagay ng kanilang sarili, magpatawad ng makapitumpung-pitong beses, ibigin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Naunawaan ng mga tao ang kalooban ng Diyos at natamo ang malinaw na mga layunin at direksyon sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ganap na lumaya mula sa mga hadlang ng batas. Gumawa rin si Jesus ng maraming himala, kabilang ang pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalayas ng mga demonyo. Pinatawad niya ang mga kasalanan ng mga tao at puno ng habag at pasensya sa kanila. Naranasan ng mga tao ang pag-ibig at awa ng Diyos. Nasaksihan ang kanyang pagiging madaling lapitan at pagiging kaibig-ibig. Naging mas malapit ang relasyon ng mga tao sa Diyos. Sa huli, si Jesus ay ipinako sa krus. Nagsisilbing walang hanggang handog para sa kasalanan para sa mga tao, na permanenteng nagpapatawad sa kanilang mga kasalanan. Mula noon, hanggat ang mga tao ay nagsisi at nagkukumpisal ng kanilang mga kasalanan sa Panginoon, sila ay tatanggap ng kapatawaran at hindi nahahatulan o parurusahan ng batas, na nagbibigay kwalifikasyon sa kanila na manalangin sa harap ng Diyos at tamasahin ang kapayapaan, kagalakan at masaganang biyaya na ibinigay ng Panginoon. Hindi ba ang gawaing pagtubos ni Hesukristo ay isang napakalaking kaligtasan para sa sangkatauhan? Ito ay dahil sa kanyang pagtubos, ang sangkatauhan ay nabuhay at umunlad hanggang ngayon. Gayunpaman, ang pagkumpleto ba ni Jesus ng gawaing pagtubos at pagtubos sa sangkatauhan mula sa mga kamay ni Satanas ay nangangahulugan na ang gawain ng pagliligtas ng Diyos ay tapos na? Ipinahihiwatig ba nito na hindi na kailangan ng sangkatauhan ang Diyos upang magsagawa ng karagdagang gawain ng kaligtasan? Ano ang iyong mga saloobin tungkol dito? Mangyaring huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga opinyon sa mga komento. Manatiling nakatutok para sa susunod na video, kung saan tatalakayin natin ng mas malalim ang paksang ito.